President of the Republic of the Philippines, His Excellency Benigno S. Aquino III. Magandang umaga po. Thank you. Maupo tayo lahat. Secretary Albert Del Sares, Secretary Greg Domingo, Secretary Marojas, Brother Armin Luistro, Secretary Nel Mendras, of course, Senator Grace and Senator Bam, Mr. Tony Tan Cactong, Ms. Grace Tan Cactong, Mr. Ernesto Tan Manchong, Mr. Joseph Tan Bunchong, and Mr. William Tan Unchong. Former Chief Justice Art Pangiliban, Jollibee executives and senior management heads, franchisees, fellow workers of government, honorable guests, mga minamahal ko mga kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Kung pwede ho, mag-umpisa ako sa konting nagunita ko lang ho, papasok dito. Baka tatarin ako na media mamaya kung ever ko ginamit yung linyang sa Jollibee lang po. I will confess it was a little beyond my time. I don't know if Grace and Bam had to use that particular phrase. And the second that I want to share with you, meron akong isang member of my staff, mag-graduate yung anak, and I think it was the firstborn. So gusto niya special, umutang pa para do sa blowout pagkatapos ng graduation. And ito sa foreign restaurant. No? Pagdating doon, parang medyo hindi masyado natuwa yung kanyang pamilya. Sabi ng anak na nag-graduate, bakit tayo dito tayo kumain, hindi sa Jollibee? No? And the rest of the family, of course, chorus, the same line. And unfortunately for him, even the wife said, nga naman, bakit di nga tayo sa Jollibee na lang nagpunta? And of course, he had to pay the interest and the principal of the loan he took out just to feed his family this special meal. So, hanggang ngayon, nagsisimpatize po ako doon. After that, natuto na ho siya, lahat na nag-graduate sa Jollibee na niya dinala. Sa loob po ng 36 na taon, naging bahagi ng Jollibee ng kwento at kultura Pilipino. Kabilang ka man sa isang pamilyang nagsasalo pagkatapos magsimba, ikaw man na isang OFW na namimiss ang sariling bansa, talaga namang at home ang Pilipino sa Jollibee. Laging bukas ang pinto nito upang salubungin ka ng mainit na pagbati at paghandaan ng masasarap na pagkain sa sarili natin. Pagkatapos nga lang po ng mahigit 3 taon, muli tayo nagtitipon upang ipagdiwang ang 2 panibagong tagumpay ng Jollibee at ng lalo pa ninyong lumalawak na pamilya. Ang pagbukas na ika-800 Jollibee store sa Pilipinas na nasa Malaybalay, Bukidnon, at ang ika-100 Jollibee International Store na nasa Jubail, Saudi Arabia. Tunay pong pambihira ang nakakamit na tagumpay ng Jollibee Foods Corporation sa mga nagdaang taon. Mula sa 100 tindahan noong 1991, umabot ito sa mahigit 9 ngayong 2014 sa Pilipinas at sa ibang sulok ng mundo. Nananabik nga po ako sa selebrasyon ng inyong ika-1,000 Jollibee store dito sa atin. Baka ho next year yan. At kung hahayain natin na si Secretary Mar, baka humapaaga pa yan. Yan talaga bahagi naman ng pamilya na natin ng Jollibee. Mar, with your permission, kukwento ko lang ho. Si Mar ho kasi very disciplined sa pagkain. No? Pag dumating ho sa isang Jollibee store, para bang nagkaroon ng freedom. Lahat ng hindi niya nakakain pang araw-araw, dito po niya nakakain at yung kumakita niyo anong ngiti niya, lagay ko pati kayo mainggan niyo talaga tulad namin kumain. Anyway po, sa totoo lang po, lumabas akong natutuwa na pinakamalaking fast food chain ng bansa ay may malaking puso rin para sa karaniwang Pilipino. Sasangayon dito ang mahigit 108,000 ninyong empleyado. Silang nabibigyan ninyo ng marangal at maayos na hanap buhay upang masuportahan ang kanilang pamilya o matustusan ang sariling pag-aaral. Alam din ito na mahigit 100,000 mag-aaral sa halos 200 lungsod at munisipyo sa bansa na inyong kinakalinga sa Busog, Lusog, Talino School Feeding Program mula pa noong 2007. At nito nga lang pong nagdaang Bagyong Yolanda, isa sa mga naging bida sa pagtulong at pagkalinga ang Jollibee Group Foundation. Ayon po sa inyong tala nitong Pebrero
2014, mahigit 68,000 congee meals, 12,000 hot meals, at lagpas 16,000 relief packs na ang naipagkaloob ninyo sa humigit kumulang 160,000 individual na apektado ng bagyo. Mayroon din kayong special school feeding program para sa school year 2013 hanggang 2014 na naghahandog ng tanghalian 3 beses sa isang linggo sa mahigit 49,000 mag-aaral na naka-enroll sa 134 na paaralan sa Aklan, Iloilo, Negros Occidental, Western Samar at Leyte. Binibigyan lakas din ninyo ang mga magsasakang Pilipino sa inyong Farmer Entrepreneurship Program na mula pa noong 2008 na naghahatid na sa kanila ng kaalaman at pagsasanay sa pagnenegosyo. Sa inisitibang ito, nagkakaroon sila ng pagkakataon upang maging direct supplier sa Jollibee ng mga produktong tulad ng sibuyas, bell pepper, kakao at kalamansi. Ang bunga nito, mas malaking kita para sa ating mga magsasaka sa iba't ibang lalawigan ng bansa tulad ng Nueva Ecija, Pangasinan, Quezon, Ilocos Sur, Agusan del Sur, Davao Oriental at Bukidnon at siguro sa darating ng mga araw sa Tarlac at saka sa Capiz. Sinamantala ko na yung pagkakataon. Dahil sa inyo, hindi na lang kakarampot na kinikita ang buwabalik sa magsasaka. Direkta at buo na ang bunga na ipinupunla nilang ng kanilang pagsisikap. Ang magandang balita pa nga po, nagtutulungan na ang ating Department of Agriculture at ang Jollibee upang maisulong itong Farmer Entrepreneurship Program sa pamamagitan ng mga dagdag na training at mga kasangkapang pang-agrikultura. Para sa 2013, nakapaglaan na ang Department of Agriculture ng 8.15 million pesos para sa programa na layong maisagad ang produksyon at kita na magsasakang kabahagi nito. Sa pag-asenso ng inyong negosyo, umuunlad rin ang lokal at pambansang ekonomiya, kasabay pa ng paglago ng oportunidad para sa ating mga magsasaka. Lahat umaangat at sa huli, Pilipino ang panalo. Nakaabot nga po sa atin ang panayam ni Ginoong Arnold Dizon na tagapangulo ng Kalasag Farmer Producers Cooperative mula sa lungsod ng San Jose sa Nueva Ecija. Isa na po sila sa mga nagsusupply ng sibuyas at siling labuyo sa Jollibee mula noong 2009. Ang sabi po niya, hanggang panaginip lang noon para sa isang magsasaka ang makapag-supply sa malalaking kumpanya tulad ng Jollibee. Kung nahirapan na nga ang traders na makasali rito, kami pa kaya. Napakalaki talagang biyaya. Pwede pa pala kaming mangarap. Close quote. Nakakataba ng puso at nakakalakas ng loob, di po ba? Sa mga kwentong tulad nito, lalo lamang akong naliliwanagan na hindi ako nag-iisa sa ating laban. Naariyan ng Pilipino handang makipagbayanihan tungo sa malawakang transformasyon sa lipunan. Nagbubunga na po ang isinusulong nating agenda ng reforma at kaunlaran. Kaya naman, kasabay ng magagandang balita sa lumalago nating ekonomiya, sinisikap din nating hindi lumayo sa sikmura ang natatamasang pag-unlad ng bansa sa pagpapalawak ng ating mga serbisyong panlipunan. Sa huli, hindi po nagbabago ang mga sangkap na inahain natin ng reforma sa bansa. Itinataguyod natin ang tapat at mabuting pamahala sa gobyerno. Inilalatag natin ang mas malawak na oportunidad sa kaunlaran ng bawat Pilipino. Lahat ng ito magbubunsod sa isang mas masaganang Pilipinas. Tulad po ng ehemplo ng Jollibee, huwag na tayong mangarap ng patingi-tingi. Magsasaka ka man na nagpupunla ng bini sa lalawigan, kahera ka man sa isang tindahan o kainan, negosyante ka man nagsisimula sa maliit na puhunan, nasa kamay mo ang pagkakataong magdulot ng pagbabago, hindi lang sa iyong sarili o sa iyong pamilya, kundi sa kalakhang lipunan. Isang bansa nawa tayong magpursige tungo sa kolektibo nating mga pangarap. Sama-sama nating isigaw sa buong mundo kung gaano kasarap maging Pilipino sa mga panahong ito. Magandang araw po. Maraming salamat sa inyo lahat.